Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya't umalis ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o maninigaw ni magmataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap. Hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. At ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, tila nakakalungkot ang reaksyon ng mga Pariseyo. Sa halip na matuwa sa kabutihan ni Jesus, na nagpapagaling at nagbibigay ng buhay, sila'y nagplano pa kung paano siya papatayin. Isang tanong ang lumilitaw, bakit ganito ang reaksyon sa gawang kabutihan? Bakit ang tao, sa halip na yakapin ang liwanag, ay mas gustong manatili sa dilim? Bakit kapag nagsusumikap tayong gumawa ng tama, minsan tayo pa ang tinutuligsa? Ito yung realidad na kinakaharap ni Jesus. At ito rin ang ating nararanasan sa panahon natin ngayon. Tulad ni Jesus, maraming tao ngayon ang inaatake dahil sa paggawa ng tama at mabuti. Ang tapat na empleyado, iniintriga. Ang matuwid na lider, sinisiraan. Ang taong may malasakit, pinagdududahan. Ang taong nagpapahayag ng katotohanan, pinapatahimik. Ang totoo, ang kabutihan ay nakakabunyag ng kasamaan. At ang kasamaan ay hindi komportable kapag naliwanagan. Ngunit sa halip na gumanti, si Jesus ay umatras ng tahimik. Hindi bilang duwag kundi bilang lingkod na marunong maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Sabi sa ating ebanghelyo, ngunit si Jesus ay umalis at siya'y lumayo roon. Ang bahaging ito ng ebanghelyo ni San Mateo ay sipi mula sa propesiya ni Isaías tungkol sa lingkod ng Diyos. Hindi siya makikipagtalo, ni sisigaw at hindi maririnig sa lansangan ang kanyang tinig. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi palaban sa salita, hindi mapanghiyaw, hindi nagmamataas, tahimik pero matatag, maamo ngunit matibay. Sa kultura natin ngayon na puno ng ingay, puno ng sigawan at patot sa dahan, paalala sa atin ito. Hindi kailangan sumigaw para marinig. Hindi kailangan makipagtalo para makapagdulot ng pagbabago. Minsan, ang tahimik na kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa sa malalakas na salita. Isang napakagandang imahe. Sabi sa ating ebanghelyo, ang napipigtas na tambo ay hindi niya babaliin. Ang umuusok na mitsa ay hindi niya papatayin. Sinasabi dito kung gaano kaingat at kabalikat ni Jesus ang mga sugatan, mahihina at halos mawala na ng apoy ang puso. Si Jesus ay hindi dumarating para husgahan o tapusin ang may mga sugat, kundi para pagalingin, buhayin at bigyan ng pag-asa. Ikaw po ba ngayon ay isang napipigtas na tangkay? Pagod? Wasak? Sugatan? Ikaw ba isang umuusok o umaandap na mitsa?
halos mawalan na ng pananampalataya o gana sa buhay. Huwag kang matakot. Ang lingkod ng Diyos ay para sa iyo. Hindi niya tayo babaliin o papatayin, bagkus aakayin niya tayo pabalik sa liwanag. At sa kanyang pangalan ay aasa ang mga bansa. Sabi sa ating Ebanghelyo, sa kabila ng tahimik na paraan ni Jesus, siya ang naging bukal ng pag-asa para sa mundo. Hindi siya humawak ng espada, ngunit pinalaya niya ang mga puso. Hindi siya naupo sa trono, pero siya'y kinilala bilang hari ng mga hari. Hindi siya tumili, pero ang kanyang katahimikan ay sumigaw ng awa, pag-ibig at pag-asa. Ito rin ang tawag sa atin. Maging lingkod ng Diyos, tahimik ngunit may lakas. Mahinahon ngunit may puso. Hindi palaban, hindi palaging may malasakit. Ako ba'y gumagaya sa tahimik ngunit matatag na paraan ni Jesus? Paano ko maisasabuhay ang awa at kabutihan sa isang mundong puno ng galit, puno ng ingay at ng panghusga? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, ikaw ang lingkod ng Diyos na marunong maghintay, mahinahon ngunit makapangyarihan, tahimik ngunit puno ng pag-ibig. Turuan mo akong magmahal ng hindi maingay, magpatawad ng walang kondisyon, at manindigan ng may kababaang loob. Sa gitna ng mundong puno ng galit, gawin mo akong saksi ng iyong kapayapaan. Sa mga oras ng pagod at panghihina, yakapin mo ako bilang isang napipigtas na tangkay at muli akong buhayin sa iyong liwanag. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.